very pleasant day, good day to everyone, wherever you're located and whatever time zone you're in. Sabi ko nga, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. This is your hour, and I'm Rita Gadi. And this is part of our continuing program na sinasabi nga natin, pinag-uusapan natin nakaraan at kung anong mga bagay-bagay nung nakaraan na may epekto pa sa atin sa kasalukuyan. Nung isang linggo po na pag-usapan natin yung the other side of EDSA. At doon ay hinimay natin yung pinag-uusapan hindi lamang sa EDSA, ngunit sa Malacanang, yun ang sinabi nga natin na other side. At marami na rin nagkaroon ng kanilang mga comment tungkol doon. Nagpapasalamat na naikwento natin, naikabahagi natin kung ano yung mga iba't ibang kasaysayan na nangyari noon. Can you imagine that? That's 1986 February. 34 years ago, talagang napakahaba na ng isang henerasyon na yan. One generation has already passed. And of course, it is important. Mahalaga yung ating mga binabanggit sapagkat sa reaction na natanggap natin, sabi nga nila, ay gayon lang nila ito nadinig. Ngunit parang hindi pa sapat sapagkat nagkikwento lamang ako. Sinasabi ko na andun ako, nadinig ko ito yung aking nabalit na you know, it is part of the experience that I went through as a broadcast journalist. At sabi nga, kailangan ay pag sinabi ko na halimbawa na lumabas ito sa isang publication o sa isang libro o mga dokumento, sana pinapakita kung ano yung dokumento na yon. Kagaya ng minsan nabanggit ko, merong sulat ginawa yung si Oscar Carino, siya yung manager ng Philippine National Bank sa New York. At nag-testify siya dun sa trial ni Mrs. Marcos sa New York court ni Judge Keenan against Mrs. Marcos. Masakit ang kanyang mga sinabi doon. Pagkatapos noon ay nung nakauwi na siya sa Pilipinas, sumulat siya in his own handwriting ng kanyang paghingi ng paumanhin. He was apologizing profusely kay Mrs. Marcos na sabi nga niya, maintindihan mo sana, Ma'am, Mrs. Marcos, ginawa ko yon hindi upang saktan ka kasi ang aking tinitingnan lamang ay yung kanilang gagawin sa aking pamilya sapagkat hinahabol nga siya ng well, ang tawag natin BIR, yung Internal Revenue Service ng Amerika, hinahabol siya sa kanyang mga ari-arian sa Amerika, ang kanyang pamilya ay andon, at tinakot siya na kung hindi siya magsasalita doon sa trial ay hindi lang maaari, babawiin sa kanya lahat ng kanyang mga ari-arian doon. Kaya doon sa kanyang sulat, yun ang kanyang sinabi doon. Maintindihan daw sana ni Mrs. Marcos na malungkot nga ang kanyang pakiramdam sapagkat nagsinungaling siya para lang madiin si Mrs. Marcos sapagkat yun na naging conditions ng kanyang pag-testify laban sa mga Marcos sa New York. Yung dokumento na yon meron tayong kopya. Yung original, naka-file na lahat ng mga original na ginamit doon sa trial na yan sa isang malaking gusali dyan sa San Juan na ngayon ay masasabi natin it's a museum of documents. Can you imagine yung 350,000 documents na ginamit laban sa mga Marcos, lahat ng mga bank accounts, lahat ng mga testimonies, lahat ng mga nakuha nilang mga papeles sa loob ng Malacanang, yung nakuha nila sa Hawaii, nadala ng mga Marcos, yung mga nakuha nila sa mga ibang bansa, kagaya sa Switzerland, sa Amerika, dito sa Pilipinas, andun lahat yon. Doon nyo pwedeng tignan kung gagawa kayo ng appointment, na kung pwede nyong basahin o tingnan. Isang malaking museum yon ng mga documents. Ngunit yung mga ibang bagay na pinag-uusapan natin dito sa ating palatuntunan, meron tayong mga kopya nun. Karamihan dyan ay nasama na rin natin sa mga publications na nilabas natin nung sa haba na ng panahon. Ngunit paminsan-minsan, kailangan din, yung kaya ngayong pamagat ng ating palatuntunan ngayon ay show and tell. Ibig sabihin nito ay kung ano yung aking pinag-uusapan, ipakita natin kung meron tayong mga retrato o mga images o kung meron tayong mga dokumento na pwede natin ipakita dito. Ang
Ang maliit na problema lang dito ay kailangan makuha muna ng photograph kung ano yung dokumento na yun at para maliwanag. Para pag ihaharap natin sa camera, habang nagsasalita ako, ay mababasa ninyo. Ngunit sa mga retrato, marami yan na maiipon natin at mapapakita. Bakit kinakailangan ito? Isang bagay halimbawa na sinasabi na sangkatutak na pagbabatikos ang ginagawa nila doon sa panahon ni President Marcos ng 20 years. Ngunit kung titingnan naman natin at nakikita naman natin ang mga iba't ibang proyektong nagawa nila, mga gusali at mga iba't ibang bagay na natayo na nakakatulong sa ating taong bayan, yan ay hindi na kailangan panretratuhan pa sapagkat umikot lang kayo sa Metro Manila, umikot lang kayo sa buong bayan, makikita niyo itong lahat. Halimbawa lang, yung sinasabi nga ng mga lansangan na nagawa, the highways that were constructed during that time of 20 years. Sa haba ng highway na yan from the north to the south, connecting islands and connecting provinces, nagawa yan. Kaya kung kayo ay nagbabiyahe ngayon, marami dyan yung tinatawag nga na Pan-Philippine Highway, Marcos Highway, lahat yan ay nagawa nung panahon na yon. Mga tulay, yung unang-unang pinakamahabang tulay dito sa Asia, yung San Juanico Bridge. Napaka-delikado ng dinaanan ng tulay na yan sapagkat yan ang tinatawag na cross current. Yun ang pagpasok ng Pacific Ocean dito sa internal waters ng Pilipinas at talagang malupit ang pasok ng tubig na yan, ng mga waves na yan. As a matter of fact, nung wala pa yung tulay na yan, yung pagtawid lang, magmula sa Samar papunta sa Leyte, ang mga nakasakay sa mga bangka o sa mga iba't mga gamit ng pagtawid ng tubig, nagdadasal sila, talagang hawak ang rosaryo sapagkat marami na ditong mga boats na nagkapsize kasi nga sa lupit ng waves na dumadaan diyan. Kaya hindi madali ang pagtayo o paggawa ng San Juanico Bridge, ngunit nagawa ito, connecting these islands of Samar and Leyte. Mahalaga yan sapagkat ngayon yung tinatawag nga natin na roll in, roll out, yan, RORO na yan, ay maigsi na lang ang dinadaanan from one province to the other para nakakatawid na hanggang sa Mindanao. Well, all of that can be seen actually. Makikita lahat yan. Dito sa Metro Manila, dyan natin matatanaw lahat ng mga tinayo nung panahon nila ng 20 years. Simulan natin sa Cultural Center of the Philippines. Yan ang tawag Cultural Center Complex. Complex sapagkat maliban sa Cultural Center, marami pang ibang mga gusaling na tayo. Paano ba naisip ni Mrs. Marcos na magtayo ng Cultural Center? Bakit sa panahon ng kanilang unang taon ng kanilang administrasyon ni President Marcos, naisip niya yon? Sapagkat nung sa inauguration ni President Marcos, mga ibang heads of state, mga galing sa mga ibang bansa ay naanyayahan at darating dito sa atin, sa Manila, dito sa Maynila kung saan sa Luneta ang oath-taking ceremony at lahat yan ay ipapakita hindi lamang dito sa atin ngunit sa buong mundo. Kaya naisip ni Mrs. Marcos, wala tayong mapapakita sa ating mga bisita sapagkat wala pa naman natatayo na kahit na anong historical landmark dito sa Maynila. Meron yung Intramuros na kalahati halos, so kung hindi yung buong Intramuros ay tinirhan na ng mga informal settlers. Hindi pa yan rehabilitated. Meron tayong hotel, yung Manila Hotel, wala pang ibang gusali na natatayo. Yung ating sa Agrifina Circle, halimbawa kung nasaan yung Department of Agriculture, yung iba't ibang mga departments ay hindi pa rin naaayos sa pagkatandaan ninyo. Nung pumasok si Marcos sa presidency 1966, we just ended the Second World War, 20 years past. 1944, 1945, 1946, binigyan tayo ng independence ng Amerika. Kaya wala pa talagang natatayong kahit na anong historical landmark. Kahit na yung Luneta medyo magulo pa, hindi pa maayos kahit na andun na yung monumento ni Rizal. At yun na nga, nagkaroon siya ng mga raming bisita. Kaya sinabi niya, isa sa kanyang mga bisita nung panahon na yon, sinabihan nga niya na doon sa karagatan magtatayo kami ng cultural center. At naisip din niya, sa hirap na dinaanan ng ating bayan, ng ating bansa, gawa ng pangalawang digmaan, yung Second World War, kinailangan itaas natin kung ano ang yung sinasabi nga
yung kanyang famous quotation kay Plato, yung isang philosopher sa Greece 2,500 years ago. Ano nga sabi niya? In every item, in everything, in every being in this world, whether it is buhay man yan o anumang object yan, kailangan tingnan natin the true, the good, and the beautiful. Yun ang nakaisip ni Mrs. Marcos. Sabi nga niya, ano ba ang true, good, and beautiful sa atin? Ang ating kultura. Sapagkat diyan makikita hindi lamang yung kagandahan ng ating mga ginagawa, ng ating inaawit, ng ating sinusulat, ng ating sinasayaw, ang ating mga ginagawang mga gusali, ngunit yung nasa loob natin, the creativity of our soul, and the greatness of our imagination. Yan ang true, good, and beautiful. Kaya sa Pilipino, sa Tagalog, yun ang mga nakaukit at nakalagay sa flag ng Cultural Center of the Philippines, sa watawat na pula na makikita nyo yung ancient script. Ang ibig sabihin ng script na yon, the true, the good, and the beautiful. Kaya naisip niya na itayo yung Cultural Center at makikita nyo dun sa pagpasok ninyo niyan, meron dedication dyan sa lobby, pagpasok nyo, nakasulat, The Sanctuary of the Filipino Soul. Kaya doon nakita ang pagbubukas, hindi lamang ang kagandahan, ang kadakilaan, ang kabutihan ng katutubong Pilipino at lahat pa ng yung mga nagsasayaw, nagsusulat, gumagawa ng mga eskultura, nagpipintura, lahat ng yan, doon ang kanyang gusali. Yan ang Cultural Center of the Philippines. Isa yan sa unang tinayo. As a matter of fact, ang nangyari, kinwestiyon pa si Mrs. Marcos kung paano siya nakapagtayo niyan. Tandaan ninyo, kahit natingnan ninyo sa budget ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, all the way back to 1966, wala kayong makikita na ginastusan ng ating pamahalaan yung Cultural Center of the Philippines na yan. Yung pag-iisip ni Mrs. Marcos, nagkaroon siya ng, sabi nga, the ingenuity to have some kind of a fundraising. Merong isang performance na ginawa na kumita sa mga pinagbili ng mga tickets, at pagkatapos ay nakatulong din yung mga educational and cultural fund na binigay sa atin ng Amerika para magkaroon nga ng gusali na tinatawag na Cultural Center of the Philippines. Isa yan sa unang-una. Sabi ko nga, pinatawag pa siya sa Senado noon, at si Senator Benigno Aquino Jr. noon, panahon na yon, siya pa ang nag-question kay Mrs. Marcos, bakit ka magtatayo niyan? Anyway, nangyari na yan at natayo na yung Cultural Center. Nakita naman ninyo, sa haba ng panahon, anong benepisyo ang nadulot niyan para sa atin. Yung ating mga kabataan, lahat ng ating mga artists, lahat ng ating creative people diyan nag-exhibit, diyan sila naglalagay ng representation, at sa unang-unang pang pagbukas ng center na yan, naimbita natin at sila ay dumalo, yung Bolshoi Ballet ng Russia at yung mga iba't ibang mga tanyag na mga taga-sayaw, taga-awit, lahat sila dyan nagpe-perform. So anyway, that was the first construction dyan sa reclaimed area na tinatawag natin na Cultural Center Complex. Yung sumunod dyan yung PICC, Philippine International Convention Center, na nangyaring naitayo yan sapagkat sa unang-unang panahon pa nung taon na yon ay ang IMF, International Monetary Fund, at ang World Bank ay dito sa Pilipinas magkakaroon ng kanilang international conference. Biruin niyo yan kung gaano kadami yan. Mga finance and economic ministers and about 150 countries. Unang-una, iba't ibang mga salita yan. So, kailangan na isang malaking complex kung saan bawat bansa, merong opisina, merong staff, merong translator, parang sa United Nations, pero doble pa ang laki at doble pa ang mga facilities na ilalagay dyan. Kaya, kinailangan itayo yung Philippine International Convention Center. Sinasabi ko ito sapagkat sa lahat ng mga pintas na ginagawa laban sa mga Marcos, tingnan na lang ang mga natayo na hanggang sa ngayon ay pinapakinabangan pa. Maliban dyan, tinayo din dyan yung Folk Arts Theater. For the first time,
Nung taon na yon, nagkaroon tayo ng international, yung Miss Universe contest. Saan ba yan ilalagay? Paano ba yan gagawin? Ano ba yung stage? Ano ba yung lugar kung saan pwede magkaroon yung contest na yan? Yun din, ilang magagandang dilag, lahat ng mga miss na beautiful misses all over the world. Diyan sila paparada. At nagkaroon tayo noon ng tinatawag na kasaysayan ng lahi. Isang malaking parada. Mga 10,000 participants na magpapakita habang sila ay naglalakad ng buong kasaysayan ng Pilipinas. Simula pa ng mga primitive times, yung mga taot bato, yung mga natives natin hanggang sa dumating yung mga Kastila, dumating iba't iba, mga Kastila, mga British, mga Portuguese, iba't ibang mga colonizers, American period, lahat ng yan, yung during the war, lahat ng mga sumapit din sa nakisama rin sa gera ng Second World War, lahat ng yan hanggang sa kasalukuyan. Naglalakad yan. It is a moving tableau. Meron niya mga pelikula. Pwede niyong tingnan yan sa National Archives. Mapapanood din yan, kasaysayan ng lahi. At yan, doon titigil o doon papasok yung mga participants doon sa Miss Universe sa Folk Arts Theater. Yung Folk Arts Theater na yan, tinayo yan only in 77 days. Ganong kabilis. 24/7 ang trabaho dyan. So maliban dyan, nagkaroon din ng tinayong Film Center. Malaking international festival ang ginawa. Ang buong mundo na nagpo-produce ng mga sine, mga pelikula, inanyayahan dito para magpalabas ng kanilang mga pelikula. At yung unang-unang ang pinalabas diyan yung pelikulang Gandhi. At yung lahat ng mga bansa dito sa Asia, ang India, malaking participation kasi napakarami nilang nagawa ng mga pelikula. At lahat ng buong mundo, kasama na rin ang Hollywood, yung mga presidente ng kanilang mga movie actors at mga producers and directors, lahat nagpunta dito para dyan sa International Film Festival. Dyan ginanap yan sa Folk Arts sa Film Center of the Philippines, kung saan dyan sana tayo nagagawa ng mga pelikula at hindi na ipapadala pa sa ibang bansa at magkakagastos pa sa production yan, yung post-production, yung sound system at lahat. Dyan na sana gagawin yan. Yan ang Film Center of the Philippines. Maliban dyan, nagtayo din ng Coconut Palace. Ano ba yung Coconut Palace? Bakit coconut? Sapagkat naisip din ni Mrs. Marcos na bakit sa ibang bansa, lalo na sa Europa na tinatawag nga natin na first world, ang gaganda ng kanilang mga castles, ang kanilang mga palasyo, samantalang wala naman talaga sila ng natural resources kung saan pinanggagalingan yung kanilang pagtayo ng mga buildings na yon. Para bang sa Egypt, di ba tinatanong, paano ba natayo yung mga pyramids na yan? Saan ba nanggaling yung mga bato na yan na 1 ton each? Anyway, naisip ni Mrs. Marcos, dito siguro sa ating bansa, meron tayong mga natural resources na kahoy man o kung ano ba yan, na pwede nating gamitin para magtayo tayo ng palasyo para ipakita hindi lamang yung creative talent natin, ngunit ang paggamit ng ating mga natural resources. Kaya yan, sinabi nga niya, nag-meeting siya sa mga arkitektong Pilipino at sinabi niya, maaari ba tayong gumawa ng isang palasyo na ang gamit natin ay nyug, coconut, yung mga poste, yung mga, alam mo naman ang coconut, kung titimu na yung puna na yan, hanggang sa dahon yan, hanggang dun sa naghahawak ng dahon na yan, nagagawa pang walis tingting, yung trunk mismo, marami ka rin magagawa dyan. At lahat ng mga iba't ibang mga bagay dyan sa yung coconut tree nest, kaya ang tawag nga dyan, miracle tree. Kaya sabi nga ni Mrs. Marcos, pwede ba tayong makagawa na isang palasyo na maganda at matibay at magpapakita hindi lamang ng gamit ng ating natural resources, ngunit ipagsama-sama lahat yan. Yung bamboo, yung sawali, yung kahoy, yung coconut, pero ang pinakamarami dyan ang paggamit ng Coconut Palace. Yan, yung arkitektong si Manyosa, isang national artist din, siya ang nag-design at katulong ng mga ibang mga engineers at kung sino man yung mga technicians dyan, nakatayo tayo yan. Isa yan sa mga gusali doon. Hanggang ngayon, nagagamit pa, napapakita hindi lamang sa atin, pagka dumadalaw tayo doon, ngunit sa buong mundo, kung gaano kaganda yung resourcefulness, human and natural resourcefulness ng ating bansa. Isa pa rin na tinayo dyan yung Design Center of the Philippines. Sabi nga,
ang galing natin na maggawa ng mga iba't ibang mga design. Sa paggawa ng lamesa, sa paggawa ng upuan, ng silya, sa paggawa ng bahay. Kailangan ipagsama-sama yan sa isang gusali kung saan lahat ng talento ng ating mga artists, ang iba ng kabataan natin, makagagawa sila dyan sa design center para yun ay magagamit kung sino man ang nais magtayo ng gusali o nagbahay o anuman building o kahit na anong bagay ang gagamit sa bahay o kahit na yung mga restaurants or whatever, lahat ng pwedeng itayo o gawin dyan sa Design Center of the Philippines. Magsasama-sama lahat ng talento para ito magagamit. Again, sabi nga natin, isa rin yan sa mga tinayo dyan. Kasama dyan yung tinatawag na trade center. Lahat ng mga bagay na pwede natin ma-export, nagawa na dito sa Pilipinas, na umaabot sa standard, sa international standard, ng hindi lamang sa katibayan, ngunit sa kagandahan, at ito ay pwede natin i-exhibit. Hindi lamang dito, dyan sa trade center na yan, ngunit sa buong mundo, every time magkakaroon sa ibang bansa ng mga trade fairs, yan, pwede natin dalahin doon. Pero dito sa atin, dyan yan magbumula, dyan sa trade center na yan. Yung Philippine Plaza, tinayo yan sapagkat kinakailangan na magkaroon tayo ng sapat na hotel para sa International Monetary Fund. Sabi nga natin, 150 countries mag-a-attend. Yung kanilang delegation, yung kanilang minister, yung mga bodyguard ng mga ministers na yan, yung kanilang staff, saan sila ititira? Kung Manila Hotel lang ang meron tayo, kaya nagkaroon na ng maraming hotel na natayo. Manila Hilton, yung Hyatt, lahat yan. Naikot na halos lahat ng mga malalaking hotel sa mundo para magtayo dito. At yan, yung Philippine Plaza, isa yan sa, kung titingnan ninyo, ibang klaseng architectural design ang ginawa dyan. Kung titingnan nyo pagpasok nyo yan, yung sa lobby na lang mismo, wala siyang poste sa gitna. Para bang ang mga poste niya ay nasa tabi lamang. Meron kayong spiral staircase pababa, kaya ngayon restaurant doon ang tinawag na spiral. Ngunit yan lang ang parang nasa kalagitnaan ng buong lobby ng Philippine Plaza. Ang tawag ngayon dyan ay Sofitel. Ngunit kung titingnan nyo, it's an architectural and engineering marvel. Siguro walang masyadong nakakapansin. But it is the kind of design na sinasabi nga na unique, authentic, and really Filipino sapagkat yung design na yan ay kagaya nung ginawa rin sa Folk Arts Theater, kagaya rin nung ginawa sa Ilocos, wala siyang poste sa gitna. Merong ginawa sa either sa engineering method para hindi magkakaroon ng obstruction sa gitna. Yan ang Philippine Plaza na ngayon ay Sofitel. Isa yan sa mga hotel na tinayo sapagkat nangangailangan nga ng enough accommodations para dun nga sa International Monetary Fund and World Bank Conference. Nagagamit hanggang ngayon at lahat ng hotel na yan, kulang pa nga, kaya sa haba ng panahon, ang dami pa rin tinayo dyan. Maliban dyan, makikita ninyo yung kung saan ang Senado ngayon. Philippine Senate sa Ambasila. Nasa kalahati sila ng building ng Government Service Insurance System. Nanalo din yan ng award. Sapagkat sa pagka-construct ng GSIS, meron niyang klase ng solar energy na ginamit para magagamit yung whatever it is, that source of solar energy, combined it with yung normal electrical power na pumapasok sa mga buildings. Ngunit yung award niyan is because of the design ng GSIS building. At ngayon, kalahati niyan ginagamit nga ng ating Senado. Isa rin yan, kung titingnan ninyo, isa rin yan sa mga nabigyan ng international award. Ang arkitekto niyan, si George Ramos, siya rin na nag-design ng mga ibang building dito sa Quezon City. Yung Philippine National Bank, diyan din sa reclaimed area. At maliban dyan ay umurong tayo ng konti. Yung sa Luneta Park, halimbawa, yung pag-ayos niyan, pag ginawang park na malaki, isang periodista at kolumnista ang gumawa, ang binigyan ng responsibilidad para ayusin ang Luneta. Ito si Teodoro Valencia. Si Cado Roy ang tawag sa kanya. Sa kanya binigay ang responsibilidad na ayusin yan. Kaya kung ano man na nakikita nyo dyan nagsimula yung design ng buong complex ng Luneta, yung Rizal Park,
yung parang yung islands ng Pilipinas, na yung parang yung Bapa andun sa katubigan doon, lahat yan ay isinagawa nung panahon na yon, rehabilitation at reconstruction ng Luneta Park. At sa tabi niyan yung Intramuros, inayos din yan para ating makita kung ano yung pinagbulan ng mga iba't ibang yung mga walls ng Intramuros, sapagkat kaya nga tinawag na Intramuros, na ang ibig sabihin na doon yung mga malalaking wall na parang fortification ng Maynila. Yun ang ginawa ng mga Kastila para hindi mapasukan ng mga kalaban, mga enemies. Kaya makikita ninyo Intramuros, within the walls. Yan ang Intramuros. Inayos yan. At yung mga ibang gusali dyan na nasira, inayos din. Para kung ano man yung arkitekto noong unang panahon ng mga Kastila, ganun din ang ginawa. At dahil nga sa rehabilitation ng Intramuros, meron parang silang, hindi lang meron batas na nagsasabi na kung magtatayo ka ng gusali dyan na bago, kailangan sumunod ka sa design ng Intramuros noong unang panahon. Kaya nasunod yon for a certain time, pero hindi lahat ay tumupad sa ganyang klaseng sinasabi nga na sana. Pero ngayon makikita ninyo sa pagpasok sa Intramuros, you can actually tour the entire Intramuros area, kung saan kinulong si Rizal, kung saan kinulong din yung mga panahon ng Hapon, nung panahon ng gera, kung saan nagkaroon ng mga fortification, yung mga Parian Gates. Parian sapagkat pangsara na yung mga inchik na nasa Binondo, sa Tondo, hindi na sila papasok pagka gabi na. Doon lang sila sa Parian Gates, doon sila magbebenta ng kanilang mga iba't ibang mga produkto, at yon sinasaraduhan yan tuwing gabi. Yun ang tinatawag na Parian Gates. Ngayon bukas na lahat yan, ngunit pag iikot nga kayo, makikita ninyo lahat yan sinimula noong panahon na yon. Bakit ko ito kinikwento? Yan ang show and tell. Maliban sa mga lahat ng struktura na yan, nagtayo din tayo ng tinatawag na National Manpower and Youth Center, kung saan nagde-training tayo for vocational skills ng ating mga kabataan, at kung sino man na nais mag-aral kung paano maging carpenter, engineer, lahat ng yan, sa lalong madaling panahon at sa training na hindi na kinakailangan magbayad pa sa mga kolehiyo, sa mga universidad. Yung mga trade skills na kinakailangan yan. Kaya nga, National Manpower and Youth Training. Yan ngayon ang TESDA, yung building na yan. Katabi nun, in the same area ng Bikutan, meron din tayo ng Population Center. Na noong panahon pa ni President Marcos, meron na talaga tayong population control, in the sense na ang namumuno dyan na isang arsobispo ng Katolikong Simbahan, si Archbishop Bishop Gaviola. Siya yung head ng Population Center, at doon tinuturo nga sa ating mga bagong kasal at sa mga iba't ibang mga bagay na kinakailangan bago kayo mag-asawa, kung anong kailangan yung malaman para hindi yung padami ng padami ang anak pagkatapos hindi naman kayang sustento yan. So even then, at that time, we already had that Population Commission, and as we've said, the programming of tinatawag na proper parenthood, para sinasabi nga limitado na lang kung ilan ang makakaya ninyo ng mga anak, ngunit ito is not violative of any moral or ethical issue, sapagkat sabi ko nga, ang namuno dyan, ang nilagay ay arsobispo ng Catholic religion, was Bishop Gaviola at the time. Maliban dyan, nagkaroon din tayo ng iba't ibang mga tinayo sa labas naman ng, sa Bikutan nga, sabi ko yung Population Center, meron tayo na ng Food and Trade Industry Center, FTI nga, na kung saan ito yung mga refrigerated areas doon sa lugar na yan. Malaking parang warehouse yan, na lahat ng mga products na nanggagaling sa mga probinsya, sa mga farms, sa mga fields, doon ang bagsakan. At doon nire-repack, pinapackage, at yun ang binibenta na walang patong, para hindi na kagaya ng, siguro gano'n na naman na nangyayari ngayon, sapagkat binuwag na nga yung food terminal na yan. Kaya dumadaan yan sa maraming mga middlemen. Kaya patong-patong na yung presyo, na bibili ka ng isang talong pero dadaan yan kung saan-saan, kaya medyo mahal. Pero ang nangyari noon ay yung food terminal na yan, bagsakan ng diretsyo galing sa field, babayaran yung farmer, ibabagsak dyan, at kung ano yung presyo ng farmer, yun din ang pagbenta
sa taong bayan. Kaya yan, pumapasok yan sa mga tinatawag na kadiwa stores. Yung kadiwa na yan ay wala namang bayad yan, mag-a-apply ka lang para magkaroon ka ng identification para makakabili ka ng yung presyo na yon na parang doon ka na rin sa bukid na bili. Wala nang patong, kaya mas mura. Yan ang FTI, yung tinatawag nga natin na food terminal, na benta na yan sa mga oligarko ngayon, kaya wala na. Hindi na yan mapapakinabangan sapagkat ewan ko kung anong itatayo nila dyan. Pero yan ang sinasabi kong show and tell na meron tayo noon na sana ay hanggang ngayon mapapakinabangan din natin. Meron din tayo dyan na noon tinayo na Nutrition Center of the Philippines. Diyan tinitingnan ang calorie intake at ang mga sapat na pagkain sa lahat ng demographics ng ating population, sa mga bata, yung mga bagong silang. Kaya nga meron yung tinatawag na Operation Timbang, tinitimbang yung mga bata sa mga health centers. Diyan sa Nutrition Center, diyan nagkakaroon ng pagsama-sama ng sapat na pagkain, sapat na vitamins, sapat na supplement para ibigay sa iba't ibang mga stages ng ating paglagay, lalong-lalo na doon sa mga sinasabi nga, cannot really afford yung mga iba't ibang mga bagay na mabibili mo sa grocery. Diyan sa Nutrition Center, binibigyan ng halaga yung mga bagay na pwedeng ipakain sa ating mga kabataan habang lumalaki sila, yung ating mga estudyante, lahat ng mga nutrition na kailangan nila dyan sa Nutrition Center yan. Kaya nagkaroon, ngayon, i-revive nila yung Nutriban, na yung sa tinapay, andun na lahat ng kinakailangan ng mga nutrients, iron or vitamin C, kung ano man, dyan nasa tinapay na yan, na libre binibigay sa mga bata sa eskwelahan. Maliban dyan, nagkaroon din tayo ng food aid na kung saan yung gatas, powdered milk, at yung sabi ka, ano ba yung ginamit ng clip yata yung gamit nung panahon na yon, nagbinibigay din ng gatas sa mga bata. So that was the Nutrition Center of the Philippines. Sa labas naman ng Metropolitan Manila area, nagkaroon tayo ng tinayo doon sa Makiling, yung National Arts Center, kung saan yung mga may talent at gifted young children, halimbawa magaling magpiano, magaling umawit, magaling magviolin, ngunit hindi nila kayang mag-aral, hindi sapat ang kanilang financial support para makapag-aral sa mga conservatory of music, o yung mga pintor para mag-aral sa mga architectural at saka sa mga yung mga painting na sa mga university. Diyan sila pinipili. Meron silang standard dyan na kailangan talaga gifted, may talent. At diyan sila nakatira. May mga clusters na mga bahay dyan na parang dormitoryo. Diyan yan. Nagtatapos sila ng high school habang yung kanilang talent ay nurture para kung ano man yung kanilang skill at kung ano yung kanilang artistic creativity, diyan mapapalaki. Marami na tayong mga nag-graduate dyan na naging international artist. Halimbawa na lang, si Rowena Arrieta, isang batang hindi naman siya gaano katangkad. As a matter of fact, parang ang liit pa nga niya nung nagtatapos siya ng high school at nagtataka nga sila kung paano niya maaabot yung mga octaves sa piano. She was a pianist. She was a scholar of the National Arts Center. At diyan, nakita nga ni Mrs. Marcos na itong mga talent na ito pwedeng ipadala as a scholar kasi magagaling sila, tatanggapin sila as a scholar in other colleges and universities in the world. Kaya dyan, si Rowena Arrieta, pinag-aral siya ng Russian. Her talent is not only in music and playing the piano, pero ang talent din niya, magaling din siya sa lengguwahe. She learned Russian in a summer class, at because of that, napadala siya sa Moscow Conservatory of Music. Doon siya nagtapos ng kanyang pag-aaral ng piano. At hindi pa nga siya nakakagraduate noong nagkaroon ng tinatawag na International Tchaikovsky Competition. Yung Russian composer na yan, napakahirap ng kanyang mga ginawa. Meron sa Russia every 2 years, merong international competition ng Tchaikovsky. Yung mga piano pieces
At diyan, pinasali nung kanyang professor sa Moscow, itong si Rowena. Nanalo siya diyan. She was only 18 years old. She won the second prize. Kasi yung nanalo ng first prize ay professor na pala ng piano at malaking tao na talagang, well, anyway, he deserved to have the first prize. Pero at 18 years old, barely a few months before she was graduating from the Conservatory of Moscow, she already won in the Tchaikovsky competition. Ngayon, andyan na siya pagkatapos yan, sa Amerika naman siya, nagpatuloy ng kanyang pagpapiano, and she's part of the international pianists all over the world performing in several cities. Ganyan din na nangyari kay isang scholar din ni Mrs. Marcos, si Cecil Lican. Sa New York naman siya, sa Juilliard School of Music. Ang ating pinag-uusapan dito ay show and tell. May mga gusali at may mga institutions at tinayo ng panahon na yan, and we can tell. We can tell what benefits they have done and have given, not only to our young people, but to the talents of our people, and also for the rest of those who are actually studying and in those institutions. Nagkaroon din dito dyan sa Quezon, sa Pasig, yung University of Life. Ano ba yan? Université de la Vie, yun ang sinasabi nga sa Paris. Ito yung pagte-training ng mga pumapasok dyan, hindi lamang sa skills. Kasi yung skills matututunan nila doon sa sinasabi kong National Manpower and Youth Center na ngayon ay TESDA na. Yun ang skills. The skills for craft, for craftsmanship, to use your hands, and to use your imagination also to build certain structures. Ngunit dito sa University of Life, it's the attitude. At mahalaga yan. Kasi dyan sinisiyasat, ano ba ang gustong gawin mo? Ano ba ang gusto mong gawin sa buhay mo? It is the attitude you have to yourself, the attitude for the world, the attitude for the kind of work that you want to do. Kung ang gusto mo ay magtahi, mananahe, yan, tutulungan ka kung paano pagbutihin. Either you're in embroidery or you use a sewing machine or designing, magdi-design ng mga damit. Kaya doon titingnan kung ano ang hilig, kung ano yung gusto mong pasukan para mapalaganap yung paghanap buhay mo. Sapagkat sabi nga, if you love the work that you're doing, then you can actually progress and grow even faster. Yan ang University of Life. At diyan din, ang nakadugsong diyan yung tinatawag na Technology Resource Center. Anong ibig sabihin yan? Technology Resource Center. Ibig sabihin, kung ano man ang meron tayong natural resources at pag i-combine natin ito sa scientific application nito at sa technological advancement sa kasalukuyan, magkakaroon tayo ng iba't ibang paggamit ng lahat ng mga bagay-bagay na meron tayo. One clear example is, naalala nyo yung sinasabi nga noong panahon na yon, may pera sa basura. Ano ba yan? So dyan nagsimula yung segregation. Doon pa, 1960s, 70s, nagsimula na yan. Diyan sa Technology Resource Center, nahihiwalay yan para magamit yung pwede pang gamitin, pwede pang ma-recycle at nagagawang fertilizer. In fact, it came to a point na nag-e-export tayo ng ating mga basura as fertilizer to other countries. Kaya yan ang aking show and tell. Sinasabi ko nga na yung mga bagay na yan, mga gusali na yan, mga institutions na yan, andyan na. Ikutin lang nyo, makikita ninyo. I do not have to have photographs here to show you while I am telling you what these structures are. Bakit ko pinag-uusapan ito? Sapagkat ngayon, ang dami nating dinadaanan na mahirap. Bakit ba ganun? Sapagkat sinasabi nga natin, yung transportation halimbawa, isang bagay yan na tayo yung unang-una sa Southeast Asia o dito sa lugar natin sa region na nagkaroon ng light railway system. Dito sa mga member countries ng Southeast Asia, tayong unang-una nagkaroon yan. At sana nga ay nadugsungan pa at nagkaroon pa ng mga iba't ibang railway system because transport is so important for the movement of people and for the movement of products. Mahalaga yan. Ngunit, yun na nga, alam na niyo kung ano man nangyari after that. When I say show and tell, this is where it all began. Pero hindi nga nagkaroon ng mahusay na pagpapatuloy niyan at hindi na halos naayos kung paano yan gagawin. Yung railway system na papuntang Bicol, yung ating mga train system, lahat ng yan.
lahat yan ay nasimulan noon na sabi nga natin, I can show and tell where it is and how it is now. Sa ngayon, itong programa ng ating presidente, si Rodrigo Roa Duterte, yan ang kanyang sinasabi ng build, build, build. Kasi pagtatanungin talaga, how do you build a nation? That's how you build a nation. You build it through your infrastructure. So meron tinatawag na the physical infrastructure. Yan na. Roads, bridges, airports, seaports, lahat ng yan. Dams. Naku, yan dams na yan. Ngayon, laking problema natin sa tubig. Can you imagine that? Nung panahon ni President Marcos, way, way back, sabi ko nga, ilan dams ang natayo natin all over the country? 38 dams. Lahat yan. May mga maliliit, may mga malalaki, may mga hydroelectric power that can actually have grid extensions covering several provinces and regions. Yun ang mahalaga sapagkat yun ang nagbibigay ng natural resource ng energy. Meron din tayong geothermal. Nung tinayo, nung panahon ni President Marcos, alam niyo dito sa Makiling, dyan sa Maricaban, sinasabi nga, yan sa Samar Leyte, dun sa Mount Apo, dun sa bayan ko sa Kidapawan, naglagay din dyan ng geothermal. In fact, during that time, we had the biggest source of geothermal energy. At mahalaga yan para sa alternative source na hindi na tayo masyadong dependent sa oil. Pero anong nangyari? Hindi na ito nalagyan ng mga grid extensions para ito lumawak pa ang mga pagpupuntahan nitong energy source na ito. Yung geothermal is a natural resource. It's coming from the innards, so galing sa kaloob-looban ng ating mga bundok. Yang lumalabas na steam, gawa nga ng geothermal, yang nanggagaling sa yung mga sources na yan, kung may mga sulfuric lakes yan ng katabi, at maliban dyan ay yung mismong steam na nanggagaling sa ilalim na pwede nating matap. Meron tayo talaga mga sources na ganyan. Sayang at hindi na ito napalaganap. Bakit? Kasi marami na nagkaroon ng interest, naglagay na ng sangkatutak na lahat ng mga iba't ibang mga opisina dyan, mga cooperatives na yun ang malungkot. Imbes na dumiretso na lang ito sa end user, ay nagdami na ng cooperatives. At ang malungkot na nangyari, nung pumasok na yung administrasyon na iba, noong 1986, ay binigay ito sa isang kapatid ni Senator Aquino at pagkatapos binenta ito sa isang oligarko. At ngayon, kung sino-sino na nag-handle yan, hawak na naman ng mga oligarko. Yun ang malungkot dyan. When the government should be handling public services and all of these basic utilities na ibigay, na benta, o nalipat na sa paghawak ng mga pribado. Bakit ganon? Well, siguro isa lang kasagutan nun para kumita sila. Bakit sila kikita sa public service? Kasi hindi naman iisipin ang kabutihan ng taong bayan. Ang kanilang iisipin ay yung kanilang bulsa. Because business is business. You earn. We do not go against people who want to earn. But do not make public service your business. Sapagkat ang public service para sa taong bayan. So ganyan na yung sinasabi ko ng show and tell. Meron tayo ng mga bagay na yan doon. Yung iba nawala na, pero yung iba makikita pa. At mahalaga yan. Maliban sa mga dokumento ng sinasabi ko na madalas kong pag-usapan, ito rin ang mahalaga na makikita natin itong mga gusali na ito, lahat itong mga iba't ibang mga bagay na sa kasalukuyan andyan pa. Maliban dyan, andyan din sa Quezon City yung tinatawag nga ng mga tertiary hospitals, Philippine Heart Center for Asia, Kidney Center, Lung Center, Children's Hospital, at nawala na rin yon, yung Manila Seedling Bank. Napag-usapan ko na yon sapagkat doon sana ay magkakaroon tayo ng paglaganap ng mga seedling para pagtanim para sa mga malalaking puno na hindi pwede na gagamitin na iikot sa Metro Manila para magbigay ng sapat na oxygen para itong pollution na nanggagaling sa mga sasakyan at ano pa mga factory ay pwede itong tulungan para sa ating breathing, sa healthy breathing natin ng mga puno na yan. Yun ang Manila Seedling Bank. Binenta na rin yan. So marami pang bagay na sana nga sinasabi natin, show and tell. We have to show that they're there. We hope that they will be continued as far as their profitability is concerned at yun lahat makakatulong sa taong bayan. Ngayon, punta naman tayo kasi sabi ko nga,
Pag-uusapan ko yung mga iba't ibang bagay na yan na nakakatulong sa atin at yung mga bagay na natayo na noon. Nakalimutan kong banggitin, nakatabi pala ng Lang Center o katapat pala ng Lang Center, andun yung Parks and Wildlife na noon ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga nagpapasyal doon. Merong maliit na lake, merong picnic grounds, lahat ng yan. At may mga, may mga konting zoo. Whatever it is, ang ginawa nila, pinilitan lang yung pangalan. Whatever it is, sabi ko nga, pati yung Quezon Circle, iba na rin ang ginawa dyan. Ngunit lahat ng ito, if you will look at it, they can tell the story of what it was then, so many years ago, 34 years ago. Sa kasalukuyan ngayon, pinagkakaguluhan natin at dapat lang ang nangyayari sa buong mundo tungkol dito sa mga bagay-bagay na sana napagpatuloy natin. Nasimulan ko ito ng mga ibang mga programa natin na palatuntunan. Nasabi ko nga, isa sa mga unang-unang ginawa ng pamahalaan pagkatapos ng kay President Marcos ay naggawa ng executive order, first executive order ni Mrs. Aquino, yung tinatawag nga na PCGG. That's Executive Order number 1. Nagtayo siya ng isang opisina na ang tawag Presidential Commission on Good Government. Ang sabi nga doon sa executive order na yan, hinahabol daw nila ang mga nakaw ni President Marcos. Pero lahat ng kinwento ko sa inyo na tinayo ng panahon na yon, tingnan ninyo yung budget, andyan pa yan, nakafile yan dyan, yung budget ng panahon na yon, ni isang sentimo sa lahat ng mga ginawa na yan, na infrastructure, walang kinuha si Marcos ni isang sentimo dyan na tinatawag ng pera ng taong bayan. Ngunit nagtatag sila ng opisina na yan. Pero sila pala ang nakinabang dyan. Sila ang nagbenta, sila ang kumuha, sila nag-sequester. Isang halimbawa lang, maikli lang ito na nais kong ipakita sa inyo. Yung aking pinag-usapan noon na yung sa ating Metropolitan Museum sa Manila, marami na tayong mga paintings dyan, mga ukit na mga Italian masters, pre-Renaissance and Renaissance period. There are some, siguro ilan ba yon? Mga 75 canvases na naka-exhibit na sa ating Metropolitan Museum. Ito binili ni Mrs. Marcos. Hindi galing sa budget ng Philippine government. Again, sabi ko nga, tingnan ninyo yung budget natin nung panahon na yon. In the 1970s, wala na isang sentimong kinuha doon para bumili ng mga paintings na yan. Ito yung tinatawag na the paintings by the old Italian master. Siguro, iba dyan papakita natin. Sabi ko nga, there are 75 canvases. Naka-frame na yan, nakapaskel na yan sa mga pader sa walls ng Metropolitan Museum. For exhibit purposes, pwede kang pumasok doon, pwede kang makikita. Anong ginawa? Yung PCGG na yan na tinayo, kinuha lahat yon at ibebenta nila, i-auction. Bakit? Bakit nila ibebenta samantalang andyan na sa ating museum? Well, ang nangyari dyan ganito. Sabi ko nga, personally, I was part of that group of artists, painters, writers, novelists, sculptors na nag-protest against the PCGG not to sell, para hindi nila ibenta yung mga masters na yan, yung mga naka-exhibit na dyan. We gathered all of these artists para sila ang pumirma doon sa kanilang protest sa Supreme Court na wag ibenta. Sabihan ng PCGG, wag nyo ibenta ito sapagkat atin na ito eh. Nasa museum na natin. Bakit natin ibebenta? Yan ang paintings by the Italian masters. Ito po yung ganito kalaki, yung libro, kung makikita ninyo. Ganyan kalaki yung compilation nitong paintings na ito. At yung mga nakita ninyo ay yan yung mga iba't ibang mga paintings dito sa librong ito. Naandyan yan. Siguro some of this you can see actually. Yan, yung mga paintings na yan. Lahat sila ay andun na sa Metropolitan Museum natin. Ilang sample lang yung pinakita ko kanina. Yan yung siguro about 8 or 10 of these masterpieces. Ngunit 75 itong andun, painted by some 40 artists from the Renaissance and the pre-Renaissance period.
Kaya sabi ko nga, lahat ng ating mga artists, national artists at lahat ng ating mga sculptors, writers, novelists, lahat ng ating artists, lahat sila pumirma, naglagda ng kanilang complaint. Hindi lang complaint, pero yung kanilang petition pala. A petition to the Supreme Court na gawa ng ginagawa ng PCGG ni Mrs. Aquino, ibebenta daw tayo i-auction. Bakit? Anyway, so pinaglaban natin ito hanggang sa Supreme Court. Natalo tayo sa Supreme Court. Nagkaroon ng tie, hati ang pagbutuhan, and yung tie na yon that can only be broken para yung Supreme Court Chief Justice ang boboto. So nagkaroon ng tie at ang bumoto dyan, yung Justice of Supreme Chief Justice of the Supreme Court, si Marcelo Fernan. He voted in favor of the sale, in favor of the auction. At ang dahilan na kanilang sinulat doon sa kanilang desisyon ay, kasi daw, ito daw Italian masters na ito at ang kanilang mga painting is not part of Filipino heritage. I have to pause kasi parang hindi ka makapaniwala sa ganong klaseng dahilan na andito na yan sa atin. Anyway, that's the show and tell. Pinakita ko nga sa inyo para malaman ninyo na meron tayong record ng lahat ng mga paintings na yan, pero ang lungkot, wala na dito sa atin. Na-auction na. Magkano? Well, ang sabi nga nung Christie's, yun ang auction sa New York, napakababa ng pagkabili nila. Kaya yun ang malungkot. Isa yan sa mga bagay na sa kasalukuyan iisipin natin, ano bang koneksyonan sa buhay natin? Yan na yung sinasabi natin ng kagandahan, kabutihan at kadakilaan. Hindi lamang ng mga Pilipino, ngunit lahat ng mga iba't ibang mga bansa at ang kanilang mga artists. The true, the good, and the beautiful of our civilization, of our world, of our period in time. Na meron na tayo sana niya mga works of art na yan na wala pa. At hindi na natin malalaman kung saan-saan na yan napunta. Anyway, so that's the show and tell. I would like to inform everybody na yan ang malungkot na nangyari sa atin noon. Another aspect na sana ay makikwento ko rin sa ngayon. Gawa nga nitong ating virus na umiikot sa buong mundo. Itong tinatawag na novel coronavirus na ngayon na-identify na, kaya ang tawag na dyan ay COVID-19. Isa siyang bagong virus, wala pang gamot, wala pang vaccine, at lumabas ito sa isang lugar sa China, sa People's Republic of China, at marami doon na natamaan nitong sakit na ito at may mga namatay at nagkakaroon pa ng paghahawa, nagkakaroon ng contamination sa iba't ibang mga lugar. Ngunit kaagad nagtayo ang China ng mga ospital para ma-contain ito at kanila rin nagkaroon din sila ng mga iba't ibang mga programa para hindi na makalabas yung kung saan man merong mga taong may sakit so that they can be able to contain this. Ngunit ang nangyari sa buong mundo, ang dami rin na tinamaan ito. Dito sa atin, mabuti naman sa mabuting palad, isa pa lang ang namatay, isang Chinese ang namatay tungkol gagawa nga niyang sakit na yan. Sa ibang bansa, marami rin na ngayon ay nababahala. Pero sabi nga ng World Health Organization, kung ating titingnan ang mga number of deaths gawa nitong bagong virus na ito, ay mas marami pa daw ang namamatay sa ordinaryong influenza. There are more deaths actually caused by flu compared to those dying because of this new virus. Be that as it may, ang mahalaga dito ay maintindihan natin kung anong epekto nito sa ating kabuhayan at sa kabuhayan ng buong mundo, because it is really beginning to take its effect sa lahat ng mga ibang bansa na naapekto nito at lalong-lalo na sa People's Republic of China. Paano ba ito? Ang nangyayari kasi ay lahat na nanggagaling sa China o merong contact sa mga Chinese ay ngayon kinakatakutan na sa buong mundo. Yung tinatawag na nagkakaroon ng Chinese bashing, na para bang lahat ng produkto nila o lahat na nanggagaling doon ay merong itong sakit na ito o mahahawa ka. Yun ang malungkot. Kaya parati kong sinasabi, there is always the other side of this.
Malungkot na ganito mangyayari sapagkat apektado tayong lahat. Kung hindi na makaka-produce ang China ng kanilang mga products na binibili natin, na kailangan din natin sa pang-araw-araw nating kabuhayan, ay ang buong mundo ay ganoon din ang epekto. Sabi nga nila, gaya sa Amerika, yung kanilang mga department stores, karamihan dyan, Chinese products. Alam niyo yan kung kayo nagbabiyahe doon, pagpasok niyo sa mga department stores, sa mga hardware, made in China, practically lahat na makikita niyo doon. Ang malungkot ngayon ay meron ng parang pagbabawal para bubili ng mga bagay na yan. Kaya malaki ang epekto sa lahat ng ito. Ngunit it is the emotional, psychological, and political effects na nangyayari sa lahat ng mga bansa na ngayon ay parang natatakot sa China o sinasabi na masama ang China o huwag kayong mag-associate sa mga Chinese products at lahat ng yan. Kaya sinasabi ko nga, itong aking show and tell, tingnan natin kung saan nagsimula ang ating relasyon sa People's Republic of China. Ito yung taon 1974. Bago tayo nagsimula ng ating mga relasyon sa mga bansang malapit dito sa atin, nandun sa mga pinagbabawal because of the Cold War, tayo ay nagsimula ng ating relationship sa China diplomatically and in foreign relations. Ngunit previous to that, nagkaroon tayo ng mga relasyon sa People's Republic of China matagal na, centuries even before, sapagkat yung tinatawag nga na yung mga sampan, yung mga maliliit na bangka na nanggagaling sa mainland na pupunta dito sa Pilipinas, meron na tayong trade na nangyayari noon. Nung nagkaroon tayo ng galleon trade mula Acapulco sa Mexico at dito sa atin sa Manila, the Acapulco galleon trade, pumapasok na rin dyan yung mga produktong galing sa China. Sabi nga nila, of all the different islands ng ating bansa, ay makikita natin sa mga sementeryo, halimbawa, the old cemeteries, pag hukayin mo, meron kang makikita ng mga utensils at mga ceramics na binaon kasama ng mga inchik na tumira dito sa mga villages natin. Ganong katagal na actually ang ating relationship sa China. In fact, one of the strongest trade relationship we had doon sa Sulu, sa Holo, which was the biggest trade center we had in the country with the People's Republic of China. Na yung sultan na nag-organize itong trade relations na ito, pabalik-balik siya sa China at saka dito sa Pilipinas hanggang sa isang biyahe pabalik namatay siya. Kaya yung emperor ng China ang sabi sa pamilya ng ating sultan sa Sulu, dito na siya ilibing sa China kasi malaki ang ating pagsamahan at pagkakaibigan na maraming taon tayo nagkakaroon ng trade and some kind of economic and mercantile relationship. Kaya hanggang ngayon, doon sa China, makikita nyo yung libingan ng ng sultan na yan. Isang Muslim siya, ngunit ino-honor siya doon sa China at yung buong pamilya ay inadyayahan din na magkaroon ng Chinese citizenship, gamitin lang nila yung apelidong An. So yun yung makikita nyo yung mga kasamahan at mga pamilya nitong sultan na ito, marami sa kanila ay andun pa nasa China, yung kanilang next, second, third, fourth generation. What I'm trying to say is, matagal na itong relationship natin sa China. At ng panahon ni President Marcos, bago tayo nagbukas ng ating diplomatic relations sa China, pinadala niya muna si Mrs. Marcos para simulan ang pagkakaibigan sapagkat ng panahon na yon, yung tinatawag natin na Cold War, the world was divided between communism and democracy. At tayo, alay tayo ng Amerika, kaya tayo democratic, and China is communist. Kaya pag makikita yung division ng mundo noong panahon na yon, parang hindi pwede kayo makipagkaibigan sa mga komunista kung ikaw alay ng mga democratic countries. Ngunit, that was broken by President Marcos. Isa na rin yon sa pagtupad ng tinatawag na independent foreign policy. Ang una niyang pinadala sa People's Republic of China ay si Mrs. Marcos. Meron din libro yan na tinatawag na 10 Days of September. Ito yon. Yan, ito yung cover ng libro na yan, na kung saan ay pumunta si Mrs. Marcos kasama ang kanyang anak, si former Senator Bongbong Marcos. Silang dalawa nagbiyahe sa China with a small delegation para magsimula lang yung mga handshaking, hello, kamusta kayo? At ang laki ng reception na ginawa ng China kay Mrs. Marcos. At ito ay nakakatuwa sapagkat sabi nga natin, pag landing ng kanyang eroplano sa Beijing,
Peking pa nga ang tawag noon eh. Kaya nga sa librong ito, ang pangalan pa noon Peking. Pero ngayon, Beijing na talaga ang tunay na pangalan noon, pati sa spelling. Sabi ko nga sa as far as your eye can see sa tarmac, may mga bata doon na may hawak na mga bulaklak and they were waving it parang by way of welcome kay Mrs. Marcos. At lahat ng kanyang pinuntahan at lahat ng mga kanyang ka-meeting, ang laki at malaki lang, hindi lang malaki, but very warm ang reception sa kanya. Ang kanyang tour guide at the time, yung asawa ni Chairman Mao Zedong, si Mrs. Mao Zedong, si Mrs. Chang. She was a dancer, she's also an artist. Kaya yun ang parang nag-guide sa kanya. Itong nakikita nyo ngayon, yan ang bago umalis si Mrs. Marcos papunta ng China. Ito yung delegation ng foreign minister na nagkaroon ng parang courtesy call kay President Marcos. Kasi prior to that, nag-umpisa na tayo mag-import ng bigas galing sa mainland China para ipakita na magsisimula tayo ng ating pagkakaibigan by trading. So yan, pinapakita yan na kausap ni President Marcos itong mga dignitaries, mga official ng People's Republic of China at the time. Mga 1974 pa ito. Show and tell ang sinasabi ko nga. Hanggang sa pinadala na si Mrs. Marcos. So from September 20, yan, yung sinabi nga ni President Marcos, we are renewing ties as old as history. Ang ibig sabihin nito, nung pumunta si Mrs. Marcos sa China, dala niya, meron siyang dala na parang regalo o kung ano man matatawag mo doon sa gobyerno, sa pamahalaan ng China. Alam mo kung anong kanyang dala na parang regalo? Ito yung mga ceramic ng nahukay dito sa Pilipinas. And these ceramic jars and vases and plates date back to the Song and the Tang dynasty of China. Kasi mga archaeologists, mga anthropologists, alam niyo yan, na yung mga hinuhukay na yan, kaya nyong i-date. Merong scientific method of dating kung kailan ginawa yung plato na yon, yung vase na yon, yung jar na yon. Kaya ito, ang nagdala si Mrs. Marcos, yung mga nahukay dito sa atin, sa Pilipinas, mga ceramics at mga iba't ibang bagay that are dating back to the Song and the Tang dynasties, one of the earliest dynasties of China itself. You must remember that one of the oldest civilizations in the world is actually China. Of course, Egypt predates all of this thousands of years BC, pero China follows next, and then of course India. Kaya doon mo malalaman na yung ating relasyon sa China matagal na talaga. Hindi lang nagkaroon ng formal diplomatic relations, ngunit ang dami na rin Chinese na nagpunta dito sa Pilipinas nung unang-unang panahon pa, bago pa dumating kung sino man yung mga galing sa Spanya, sa Portugal, sa British at mga ibang bansa. Andito na sa atin ang China, and many of us have Chinese blood in our lineage, at marami din sa atin na gumagamit ng mga Chinese food. Yung pagluluto, natutunan din natin doon. And Chinese words, even in our different dialects, marami din yan. Yung paggawit nga, yung pagtawag nga sa ating sa pamilya, ache, diche, di ba, mga ganyan. Lahat ito are part of the Chinese heritage that we have imbibed over the years, over generations, as a matter of fact. Kaya, pinapakita ko yung sabi ko nga, show and tell, yung biyahe ni Mrs. Marcos sa People's Republic of China bago tayo pa nagsimula ng ating diplomatic relations. Bakit ko ito pinag-uusapan ngayon sa kasalukuyan? Upang balikan natin ang panahon na yun para makita natin na nagkaroon tayo ng we have had a very intense relationship with the People's Republic of China on many aspects, not only historically, but also what has been continued over time in trade and economic relations until this very day. Kaya pag si ating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte ngayon ay sinasabi nga, ay malapit sa China, hindi ito nagsimula sa kanya. Nagsimula na ito doon sa mga pinakita ko nga sa inyo nung unang-una pa tayong pumunta dyan sa China. Kaya pinapakita ko nga, isang libro ang ginawa nila because it is historic. Kaya ito yung cover, makikita nyo yung reception na ginawa kay Mrs. Marcos nung siya ay dumating sa Beijing. At sa kanyang pag-ikot diyan, dinala din siya, sumakay ng maliit na yan ng state banquet. Medyo hindi pa namin naaayos yung mga larawan na yan. Ngunit
nagkaroon din siya ng pagkakataon na pumunta sa Yan'an, sa probinsya at doon sa, yung tinatawag nga, sa cave. Doon sa caves kung saan nagsimula ang Cultural Revolution ni Chairman Mao Zedong. At sa malapit doon, sa Henan, doon siya nakipagkita kay Chairman Mao Zedong, kasama yung kanyang anak, si former Senator Bongbong Marcos. Kaya nagawa nila ito isang libro sapagkat historic yung pagpunta niya doon. 10 days in September. Sinasabi nga natin na from September 20 until the end of the month, nakaikot siya sa anim na cities. Pumunta siya sa mga communes, nagkaroon pa siya ng audience sa mga, ito yung kanilang mga traditional musicians, gumagamit ng mga traditional instruments, yung kanilang mga kinakanta at yung kanilang mga tinutugtog. Kasi alam nila na diyan magsisimula ang malaking at mahusay na relasyon between our two countries, which is cultural. In line with, as I've said, the Cultural Revolution also, which was launched by Chairman Mao Zedong. Nagkaroon siya ng pagkakataon na binisita siya. He was, I think, about a little over 80 already at the time. Medyo mahina na, ngunit sabi nga ni Mrs. Marcos when they were conversing, he is still full of wit and wisdom. At doon nagtagpo sila at nakwento nga na yung kanilang pagkakaibigan, which has gone back for so many generations in time and in history. At sinabi nga na ito na yung simula ng ating diplomatic relations sa China. At nakipagpulong din siya ito. Makikita ninyo na yung kanilang Red Guards, ang tawag sa kanila, yung mga estudyante na tinetraining na maging sundalo, sila rin ang mga performers. Sapagkat si Ma'am, tawag nito, yung asawa ni Mao Zedong, si Mrs. Chang, ay isang dancer. Kaya mahilig din siya sa mga iba't ibang mga presentation na ginagawa doon sa kanilang mga opera at lahat ng yan. Ito yung mga state banquet. Isa yan sa mga reception na binigay kay Mrs. Marcos. Isa sa pinakamalaki doon sa city of Jiangxin na talagang kung sinasabi nga na yung ngayon tawag natin yan Chinese laureate, yung talaga one to sawa ang pagkain ng kanilang inahin. All the best Chinese delicacies inahin dyan. And it was topped by the fact na nung natapos na nga ng lahat yung mga banquet, this is another important and historic meeting. Yan si Zhou Enlai, si Li Shenyan, namamalipot na yung aking, because you must remember, I was there, I think I was only about 20, 25 years old or thereabouts. Anyway, ito si Zhou Enlai at saka yung premier dyan at sila nagkaroon ng meeting. At sabi nga, meron ng sakit si Zhou Enlai at the time. Kaya sabi, mga 15 minutes lang daw pwede mag-audience si Mrs. Marcos. But they talked for about almost an hour. Marami sila na pag-usapan at doon ga sinabi ni Zhou Enlai kung pwede sana sa susunod ay state visit na o makabisita na si President Marcos. And it happened. After this, we opened diplomatic relations with the People's Republic of China with President Marcos actually leading the delegation of the Philippine government. So doon nagsimula yung ating diplomatic relations and of course, the establishment of our embassy in Beijing and the establishment of the Embassy of China here in our country. Pinapakita ko ito, yung sabi nga show and tell, para lang malaman natin na sa kasalukuyan na nagkakaproblema tayo dito sa sakit na ito, hindi yung ginusto ng People's Republic of China na magkaroon ng samaan ng loob o anumang klaseng paghihiwalay sa mga bansa sa buong mundo at lalong-lalo na dito sa atin. Kung ano man ang pinapatupad at pinapatuloy ng ating Pangulo sa kasalukuyan, kagaya ng mga exploration na gagawin dyan sa South China Sea, kung ano man ang hindi pagkakaintindihan, yan conflict of interest at yung mga claims dyan din sa South China Sea, lahat ito kailangan ibalik natin sa historical ties ng ating mga ninuno pa noon sa People's Republic of China. At doon, let us gather strength from that foundation of friendship and continue with this harmony and unity among all peoples and especially from our neighbor, because we cannot agree to have the hegemony of just one world power that will control the interests of other countries. Now is the time for us to stand firm on that belief that with our diplomatic relations with the rest of the world, whether the country is powerful or not,
we have this independent policy that we can really stand on our own. Show and tell. Sa susunod ay aayusin ko pa yung mga ibang larawan na mga ibang bagay na pwede nating sabihin, this is our show and tell. So maraming salamat po. Meron ba tayong mga nag-good evening sa atin? Good day, magandang gabi po. Watching from Tokyo, lahat kayo. Freddy, hindi ko nababanggit yung mga pangalan. Maria Victoria Ito, Sonia Bukala, Macanas. Tama yan, black propaganda ang ginagawa laban sa China. Alex Midsalipag, tama po kayo ma'am, pamilya ni Sultan Kiram. Yun doon po ang tinutukoy nyo sa Hulo sa Sulu. Alder Present, Francis Hernandez, sino? Manong Sani. Si Manong Sani Abando, all the way from Virginia. Good morning. Good morning sa iyo, Mang Sani. Francis Hernandez, hello Manang. Totoo yan. Thank you very much. I received your email on the position that we're having there in all the way in Agusan del Sur. Rosemary Rama Pascual, watching from Okayama, Japan. Arigato gozaimasu. Waza Selcom, present. Esther Pilcher, hello Ma'am Rita Gadi. Always enjoy watching and listening to you. Very informative. Shout naman, madam, from down under Australia. Okay, of course, Esther. Why will I not shout from down under Australia? Ling Gonzalez, you're absolutely right, madam. I can attest to that. Madam Imelda Marcos is ever the first one who initiated all cultural venues and cultural shows. Oo nga, tuwing nagbabiyahe si Mrs. Marcos, dala niya yung ating mga cultural performers at magpapakita rin ng ating mga sayaw at mga awit. And one thing perhaps which not very many people know, tuwing meron siyang pinupuntahan na bansa at nagkakaroon ng dinner in her honor and a return dinner which she gives also for the host, she is able to sing one song at the end of that dinner in the language of the country that she's visiting. Kaya ang laki, halos standing ovation ang nangyari sa Chenshin kung saan nagkaroon ng malaking dinner para kay Mrs. Marcos. Nung umawit siya ng isang Chinese song, isang paborito rin ng mga Chinese at that time. Mary Ganasi, hello po Ma'am Rita Gadi. Hello din sa iyo. Lucio Melchor. Ang graduation rights ng Maynila sa PICC on. Tinyo, nagagamit yan sa mga, kasi ang lalaki ng ating mga universidad, hindi magkakasya sa mga commencement venue sa mga eskwelahan. Kaya dyan sa PICC ginagawa. Ruby Invento, hi po Madam, good evening. Shintara Bella Bersena Dumawa, Marcos still the best. Marita De Vera Antos, wow, napakagandang info ma'am, thank you. Randerlin, magandang gabi po, magandang gabi rin sa iyo. Renny Cahelo, good evening. Renny Cahelo, nabanggit kita sapagkat tinanong ko sa iyo kung ano mo si Carlos Cahelo. When he was our governor, first he was our commander of the Philippine Constabulary. At ngayon ay noon pala, pagkatapos niyang sa Philippine Constabulary na nag-retire niya, he became our governor in North Cotabato. I know your father quite well. Maybe in private, I could talk about him to you sometime. That's Rene Cahelo. Jose Lauro Malonzo, Tree of Life. Oh yes. Yan ang coconut na sinasabi ko nga, Tree of Life. Ang dami kasing gamit yan. Dong Dalumpines Infante watching from Vienna, Austria, Europe, or Guten Morgen, whatever it is there in Austria. Teddy, dyan nang galing kasi yung inspirasyon ni Mrs. Marcos dyan sa Vienna. Nung inikot yung mga palaces and castles dyan, nasabi nga niya, bakit ang gaganda dito? Wala tayong matayo sa Pilipinas na castle or palace. Coconut Palace ang natayo natin. Ayun, sabi nga ni Jose Lauro Malonzo, The Tree of Life. Teddy Icaro, hello, hi, hello din sa iyo. Virginia Peterson, hello Ma'am Gadi, watching from Illinois. Naku, marami na kayo ngayon mga campaign season dyan. Nababalitaan ko yan sa Illinois, mga Democrats and Republicans na nag-aagawan na sa pagbilang ng mga states in their favor. Elizabeth Zavrien, tama po, matatalino po talaga mga Pinoy. Yes, of course. Rosemary Rama Pascual, ma'am, ako ang anak ni Benra. Oh my goodness, yes, of course. Kasama lang namin ang papa mo sa ibang reunions na nagkaroon kami dyan dito lang sa Manila. Of course, Ben Rama, who would not remember him? Mac Davao, watching from Italy.
Buonasera, well, whatever. Sunny Ramos, greeting from Marikina City. Nako, ang laki din na nagawa dyan sa shoe industry na Marikina nung panahon na yon. Remy Pisbis, thanks man Rita for sharing sa mga nalalaman mo. Edna Legaspina, very informative. Clark, paglinawan, bakit sa ating bansa walang suporta sa gobyerno, mga talent na Pinoy? Meron naman. Hanapin lang ninyo kung saan tayo pwede makapasok para nga sa mga talent ng mga Pinoy. Yung mga binanggit ko, siguro nga wala na yan design center, pero meron pa rin siguro pagkakataon para sa atin. Nora Decano Tapales, lots of thanks Ma'am Rita for the youth of today na malaman ang totoong pangyayari nung kapanahunan ng pamuno ni Kailangan kong banggitin yan sapagkat sabi ko nga ako, my reputation is I always go back in time. I always go back historically para makita yung mga ating pinanggalingan. Don Serosissima, hi Madam Rita, nice topic again watching here in the Royal Kingdom of Saudi Arabia. Ling Gonzalez, everything you say here is so true. All this happened during the 1980s and the Philippines was in its full splendor. Maraming salamat for your description. Nestor Serra, tama, we have so many sources of energy. Yes, meron pa tayong energy coming from the waters, hindi lang sa mga waterfalls, hindi lang sa yung mga geothermal. Galing din sa katubigan, mapag-uusapan natin yan dito sa Philippine depth, kung saan pwede tayong kumuha ng sourcing ng deuterium, which is an infinite source of energy, also which is a natural resource. Albino Villar, bawiin mo po lahat ng pag-aari ng gobyerno. Oo nga, ibalik sa pamahalaan sa taong bayan yung mga public services na yan. Anadar Ishikawa. Hi Ma'am Rita, always watching here in Japan. Thank you po. May natutunan po ako. God bless. God bless din sa iyo, Ana. Nelly Veloria, hi po Madam Rita, follower po ng inyong programa. Very informative. Maraming salamat. Jemiline de los Reyes, Gamurot, mas marami pa ang nagawa ni Madam Imelda kay Cory. Oo naman. That is an exact correct statement. Lingling Gonzalez. And to top it all, Madam Gadi, Madam Imelda's Marcos strategy to invite foreign investors to present the Philippines in its beauty and progress. Unlike the previous strategy, which is only to show the poverty of the Philippines, kaya na-comprise ang value ng Pinas. Kaya walang respeto ang ibang. Itaas natin. Taas natin ang ating honor at ang ating dignidad. Simulan natin sa araw na ito, kayong mga nakikinig. Abi na, I'm late, just in time. Nice yung mga photos. Anyway, you can always watch this at any time. Yan ang kagandahan ng Facebook, live streaming, YouTube. You could also watch it anytime and share it. If there is anything that can be obtained from it, if there is anything that be of any guidance and relevance to our lives, share it. So maraming salamat po sa inyong lahat. I enjoy relating history to all of you. And also for the next episode, perhaps you could give me ideas on what else you would want us to talk about. This is Rita Gadi, and this has been your hour.